Okay, meron na naman po tayong panonoorin. Siyempre, update na naman po tayo sa Balitang Pinoy TV. Nasa description yan. Ito ang title, masasaktan sila dito. Ay, grabe, kakapasok lang, breaking news. Finish na! Oh, panoorin hanggang dulo. Oy, talagang paano pa ha? Ano to, patungkol ba to kay Manang Claire? Ano bang meron dito mga kapatid? Kaya kung ready na kayo, simulan na po natin ito. Yeah. At syempre habang nanonood tayo mga kapatid, pumindot na rin kayo ng Kung like. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Ang pinakatapat sa internet. No, ano ba ito? Internet provider. Okay mga kapatid, Fiber ni Juan. Andun na yung contact number. No? Available na yan sa inyong lugar. Okay. Play na ho natin. Anong meron dito? Yang korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Eh wala nga siyang alam. Sino ba tinutukoy mo, si PBBM? Wala naman siyang alam. Sabi niya nga hindi niya alam eh. Okay, tuloy tayo. Number 1 ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Narito ang Balitang Pinoy TV. Eto na nga, marami tayong pag-uusapan ngayon. Matindi itong mga pag-uusapan natin ngayon. Itong palasyo, alam nyo naman si Auntie Claire Castro, na walang tigil ang pagdepensa dito sa kanyang among bangag. Ano bang sinabi ni Auntie Claire? Sabi ni Auntie Claire Castro na lahat raw na mga desisyon nitong si Rimulya, Ombudsman Rimulya, lahat raw ng mga desisyon ni Ombudsman Rimulya ngayon sa mga galawan ni Rimulya, wala raw kinalaman ang palasyo. Akala mo naman na... Ha? Na naman, wala na naman kinalaman, wala na naman alam. So kung nagpa-courtesy resign, si Ombudsman, wala siyang alam. Kay Tory rin noon, wala rin siyang alam. Ganun ba yun? Talaga naman tong Pangulo na to, puro na lang walang alam. Ha? Claire Castro, Walang akala mo kinalaman. naman maniniwala kami. Okay? Mamaya, pag-usapan natin yan ha. Magre-react tayo dyan. Kasi binobola pa tayo, no? Bulahin mo lola mo. Bulahin mo nanay mo. Huwag kami. Eto pa, no? Eto, gusto ko itong topic nito, itong kung paano pinahiya ni Rowena Guanzon itong si Auntie Claire. Oh. Totoo. Kasi, sino ba namang hindi mapahiya dito na nagmamayabang itong si Auntie Claire Castro? O may panawagan siya na nananawagan ako na tulungan na lang natin ang Pangulo. Kasi kung hindi natin tutulungan ang Pangulo, masisira raw ang bansa natin. Gagawin po siya. Kaya nga siya naging presidente. Ano naman ang maitutulong namin dyan? Wala naman kaming pera. Wala naman din kami sapat na kaalaman para sa pagiging Pangulo. Tapos gusto nyo tulungan yung Pangulo? Nananawagan, tulungan, paano? Anong klaseng itutulong namin ng mga mahihirap? Lalo na yung sobra pang hirap sa pinakamahirap ng pinakamahirap. Ano nga may tutulong sa'yo? Ano nga may tutulong ng Pangulo, ng taong bayan dyan? Suportahan, paano? Wala naman kaming pera. Nagbabayad pa nga ng buwis eh. Tapos yun pa yung buwis, yun pa yung nadadali. Yun, malaking tulong na yung buwis na yun, di ba? Correct me if I'm wrong. Yung pagbabayad pa lang ng buwis, malaking tulong na yun para sa Pangulo. Yung pera magamit para lamang po mapaganda ang ating bansa. Eh kaso kinukurakot. Ano may tutulong? Bobo puto. Kabubohan ho yung sinasabi niya. Hindi siya yung bobo ha. Yung sinasabi niya, kabubohan yun. Tulungan ng Pangulo. Ano bang gusto nyo? Ano klaseng tulong? Hayaan na lang namin pag may nakikita kaming mali. O kaya paano? Paano pupunta kami ng Malacanang? Magiging sekretary, magiging kung ano-anong katungkulan namin dyan, ganon. Eh di ba bayaran nyo pa kami? Di ba marami kayong mga trabahador dyan? O kaya mga kung ano-anong ahensya ng gobyerno?
Ang kailangan lang po tanggalin yung korupsyon. Ano may tutulong ng taong bayan? Ang may tutulong ng taong bayan, suporta doon sa tamang ipinapakita. Pero pag nakikita nilang may mali na, paano ka pa susuportahan? Pero yung tutulungan, paano? Ano klaseng term? Ginamit lang ba yung term na tutulungan pero ang dapat ba suportahan? Naguguluhan po kami kasi lagi siyang walang alam. Naman. Mga kapatid, palike po ng video, ikalat ho natin yung mga ganito kasi pag hindi natin to ikakalat, hindi ho natin malalaman yung kanilang mga sinasabing katangahan. Yung sinasabi nila, ano ba to? Literal na kailangan tulungan talaga? O pagsasabi lang ng word na tulungan para suportahan? Ano may tutulong? Ako siguro wala akong kautak-utak, wala siguro kong isip kasi hindi ko alam ang ibig sabihin tulungan ng Pangulo. Literal ba? Or salitang tulungan, suportahan? Ang gulo! Wow! Paano nga tutulungan? Anak ng teteng naman yan. Wala na ba kayong magawa sa buhay ninyo? Kung ano-ano kasi mga pinag-aasikaso ninyo. Kung ang ginagawa sana ninyo, wasakin ang lahat ng korupsyon, alisin, tanggalin ang ibig kong sabihin. E di sana mas okay. Puntahan mo si BP Sara, makiusap ka na siya na lang ang maging presidente at bumaba ka na sa pwesto. Kasi wala ka naman laging alam, Mr. President. Hindi naman ho sa hindi kayo inirerespeto, pero lagi na lang walang alam. Yung 22 na paaralan, 22 lang, yung room, 22 lang pala na pagawa. Eh ang inaasahan pa ilan? Yung flood control, ano nang nangyari? Wala na, hindi na magiging topic yon, awanan. Sa November pa daw, Naman, anong klaseng Pilipinas na to? Manang Claire, na ano mo ba yung, naiisip mo ba yung mga sinasabi mo? Tulungan ng Pangulo. Hindi ko talaga maiisip kahit isipin ko ano bang klaseng tulong, ano bang gagawin natin tulong. Manahimik na lang. Tulong. Siguro, malabas muta ako. Tulong. Bibigay kami pinansyal. Wala nga eh. Papasok kami ng trabaho dyan sa inyo. Dyan mismo sa inyo. Ibablog namin kayo na magaganda ang mga nagawa ninyo. Saan? Ito, ipakita muna natin mga kapatid ha. Ito, i-play muna natin itong example. Alam nyo, marami kayong mga empleyado dyan. Ba't hindi kayong magsama-sama para alamin kung ano ba talaga ang dapat gawin dyan? Kayo yung mga naka-assign dyan eh. Kasi hihingi kayo sa taong bayan ng tulong. Kita mo to. Nakalagay kasi dito, ganito daw po ang paglinis ng ilog. Ewan ko kung sa Pilipinas to. Wala naman kasing masyado sa... Shoutout kay Irene na. Ayan. Tropa yan si Irene. Irene, shoutout sa'yo ha. Mga tanga ba kayo? Binasbasan ng holy shit water. Siguro ito yung pangpalinis. Ewan ko kung anong klaseng gagamitin na. Parang kung titignan nyo yung ilog, ewan ko ba to, kung ilog ba to, o daluyan ng kanal o tubig, o papunta parang flood control, ewan ko. May mga basura sa paligid. Parang hinawi lang ng konti, tapos ang ginawa ho nila, mga kaibigan, binuhusan nila ng parang pangpalinis. Ewan ko kung lasang pangpalinis yan. Binuhusan. Binuhusan. Tapos sa paligid, ipinapakita yung mga isang damakmak na basura. Hindi ko alam kung anong inilalagay nila dyan para mapaganda ang ilog. Hindi ko rin alam kung anong sitwasyon ang meron dito dahil hindi naman ipinapakita kung ano ba talaga ang dahilan kung ba't nila nilalagyan ng kung ano man tubig doon. Kung ito ay totoo, kung ito ay totoo na pinapalinis nga nila yung tubig o kung anong ginagawa nila dyan yung ilog para daw luminis, malaking katangahan po yung ginagawa nila. Excuse me po. Kasi malinis man nila yung ilog, yung tubig na yon, pero kung isang damakmak naman na puro basura yung nasa paligid, babalik pa rin din yung dumi. Mali ba tayo nun?
Sa mga taga-kabila, mali ba yung sinasabi natin? Kung luminis man, o sige, luminis. Maiinom ba yan? Maiinom ba dyan? Anong magiging epekto kung maging malinis yan kung puro basura naman yung mga nasa paligid niyan? Kaya dapat unahin yung paggamit ng utak. Ang unang gawin, tanggalin lahat ng mga basura. Linisin. May budget. Kaso nakukurakot lang. Linisin lang linisin lahat ng mga madadaming dumi. Lilinisin Wow! Pinatakan lang. Pag pinatakan mo, matutunaw lahat ng mga tanay da naman. Awanan Apo. Di ba? Maraming mga bagay. Titignan pa natin, marami tayong mga sinave dito Sana ba 'yon? Sana ba yung mga sinave natin? Ito pa yung mga dati tignan natin. Marami nang nakapanood nito pero bigyan lang din natin muna ng reaksyon. Kasi paano ka tutulungan tao kung ganito ka mag-isip? Tignan natin Dito sa ang nagiging problema dito sa tinatawag nating climate change ay talaga hindi lamang na mas mabigat ang bagsak ng ulan ngayon, kung hindi ay hindi na sumusunod sa dating schedule ng bagyo. Nung alala na siguro, naalala pa natin na mag-umpisa ang bagyo, uulan-ulan na mga Hulyo. Pero darating na yung bagyo, pero Agosto, tapos na. Kaya yun lagi na... August, September, up to October, umuulan pa po noon. Anong August tapos na? Halos yung August nga, pasimula pa lang yun ng bagyo O kaya ng mga ulan-ulan Anong tapos na? Kahit sa La Union, tumira tayo Batangas, tumira tayo. Baguio, tumira tayo. Tawi-tawi. Kahit sa lugar sa Pilipinas, tinirahan na natin lahat. Hindi naman August ang patapos na. Lang bagyo-bagyo, ulan-ulan. September, October, umuulan pa rin Ngayon na, matatapos na, umuulan pa rin dito sa amin Naman. Hindi daw, ngayon daw kasi iba na daw. Sige nga, ano ba nangyari? Kasanayan natin. Ngayon ay iba na kung kailan-kailan tumadating ang ulan at pagdating ng bagyo, sabay-sabay nagdadatingan at napakalakas ang pagbagsak. Kaya naman kailangan talaga natin bantayan ng mabuti at alalayan ng mabuti ang ating mga kababayan na nagiging biktima dahil dito sa mga sakuna. Kayo ang gagawa nun, sir, Hindi kami. Dahil nasasalantarin yung mga kababayan natin. Napasok dito sa Pilipinas. So hindi na sumusunod sa schedule. Yung bagyo. Tignan nyo naman ganito mag-isip ang presidente natin. Hindi na sumusunod. Tapos, diba dati sabi ipunin yung bagyo tapos gagamitin sa tag-init. Ano ba yun? Tapos yung katatanim, paano nyo? Mahirap pong ipagtanggol ito mga kapatid. Tuloy muna natin ito Mio, marimar, apo, segundo. Yan ang sabi ni Auntie Claire Nag-response itong si Rowena Guanzon dyan. Kinikilabutan itong si Rowena Guanzon sa mga sinasabi ni Castro. Mamaya ipaparinig ko sa inyo kung ano ang sinabi ni Rowena Guanzon. Matatawa talaga kayo kasi tumpak na tumpak itong sinabi ni Rowena Guanzon Grabe itong topic natin ngayon. Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so heto. Pero, Auntie Claire Castro, sino ang nagsira sa bansa na ito? Si Bongbong Marcos? Bakit namin siya tutulungan? Na kaming mga taong bayan, matino namin itong pinag-iingatan itong bansa natin. Sinira ni Bongbong Marcos ang reputasyon ng bansang ito. Bakit siya ang sumira? Kasi hindi niya alam may kurakot. Hindi niya alam may ghost project. Hindi niya alam na 22 silid-aralan lang ang naitayo. At marami pang iba. Yung Pangulo
na napakaganda ng ginawa, dinala sa dahig nang wala man lang siyang nagawa. Tapos wala rin siyang alam. Ito ang Pangulo natin. Tapos yung pagtatanggol nyo pa, putik yan. Wow! Wow, happy! Wala siyang ginawa dyan sa massive corruption na nangyari sa bansa ito. Yeah. Tapos, nananawagan ka na tulungan natin ang Pangulo? Pwe! Utot mo! Boba no, yung sinabi niya. Ha? Kaya itong si Rowena Guanzon, pinahiya kayo ni Rowena Guanzon. Pakinggan yung sinabi ni Rowena Guanzon, Tulungan nyo na wait muna. Ito, play. tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Imagine, tutulong sa pag-angat ng ekonomiya. Mga mas mahihirap pa sa pinakamahihirap, sobrang dami nun. Tapos tutulong para may angat ang ekonomiya. Biktima yung mga kababayan natin ng ekonomiya na yan. Yung pagmahal ng mga bilihin. Hirap na hirap yung mga kapwa Pilipino natin. Wow! Ang saya naman, ang saya talaga ang maging Pangulo ito. Anak ng teting naman. Tapos may tagapagsalita pang ganyan. Ay! Hindi ko maintindihan kung bakit tayo nalalagay sa ganitong mga sitwasyon, mga kapatid. Bakit ba tayo may ganito? Anak ng teting naman. Hindi ko na maintindihan. Minsan nakakatulala na lang. Bakit? Hindi nyo po muna tignan. Paano may tutulong ng mga mamamayang Pilipino para mapaunlad yung ekonomiya? Paano? Ano yung iba nga nagpapakahirap? Hindi nga nila mapaunlad ang kanilang pamilya. Yung iba na nagkakandahirap na, makabili lang ng 1 kilong bigas. Wow! Tapos gusto mo papasanin pa nila yung problema ng Pangulo. Wow, king ina naman. Heavy! Heavy, ang bigat nyo. Gusto nyo pa bang ganitong Pangulo? Tuloy-tuloy na natin, ha? Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita. Trying hard ka. So yun lang, ang akin You're so trying hard. ng pakiusap is after Bakit ka nakikiusap ngayon? Akala ko ba magaling yung presidente mo? nito, sana tumulong na lahat. Mga kababayan, So, ibig sabihin, parang inaamin niya ba na weak ang ating presidente? Inaamin mo ba, weak? Kasi nga, walang alam. Hay! Inaamin mo ba, hindi niya kaya? Kung ba't tulong? Ano ba naman ito tulong? Nyeta namang problema ng Pilipinas. Kayo, mga kapatid, PBBM pa rin kayo? Wow, kingina nyo. Kayo na rin ang problema ng ating bansa kung ganyan.